Magandang gabi mga kaibigan. Maligayang pagdating sa mga kwentong aswang, ang tahanan ng mga kwentong gigising sa inyong takot at magpapadilat sa inyo hanggang madaling araw. Bago tayo magsimula, siguraduhin komportable na kayo. Patayin ang ilaw, isuot ang inyong earphones, at huwag munang lilingon kapag may narinig kayong kaluskos sa inyong likuran. Kung mahilig kayo sa mga kwentong puno ng hiwaga, kababalaghan, at nakatatakot na aral, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa ating channel. I-share din ito sa kaibigan nyong matapang daw, ngunit natutulog na nakabukas ang ilaw. Sa nakaraang kabanata, tinalo ni Elias, Kulas, at Amihan ang Tambaloslos at pinahiga nilang muli ang mga amalanhig ng Sitio Luntian. Bago mamatay si Apo Binay, inihayag nitong buhay pa si Rosa at siya ang bantay ng huling pinto, ngunit unti-unti nang kinakain ng 7 kandado ang kanyang mga alaala. Ngayong gabi, kailangang pasukin ni Elias ang isang bangungot upang iligtas si Kulas sa batibat, bago nila harapin ang magandang manggagamot na bumabata sa bawat pasyenteng naubusan ng dugo. Huminga ng malalim, makinig, at tandaan, ang pinakamasamang bangungot ay hindi laging iyong nakikita habang natutulog. Minsan, ito ang katotohanang ayaw mong harapin kapag gising ka. Simulan na natin ang ika-5 kabanata ng Ang Lakbay ni Elias, tagapagmana ng liwanag. Nakahiga si Kulas sa sahig ng kubo, dilat ang mga mata ngunit hindi makagalaw. Sa kanyang dibdib ay nakaupo ang isang matandang babaeng napakalaki ng katawan. Abot hanggang sahig ang gusot nitong buhok, at ang mga daliri sa paa ay nakabaon sa tadyang ng binata. Matulog ka lang. Hindi mo na kailangang gumising. Sinubukan ni Kulas na sumigaw, ngunit hangin lamang ang lumabas sa kanyang bibig. Sa bawat pilit niyang paghinga ay lalong bumibigat ang matanda. Sa labas ng pinto ay nakatayo ang magandang babaeng nagpakilalang manggagamot. May sugatan ba riyan? Buksan ninyo ang pinto. Walang refleksyon ang dalaga sa salaming katapat ng pinto. Hinawakan ni Elias ang gulok habang si Amihan ay gumuhit ng simbolo sa sahig. Huwag mong bubuksan. Mandurugo iyan. Paano si Kulas? Batibat ang nasa ibabaw niya. Kung sasaktan natin ang katawan, maaaring tuluyang makulong ang isip niya sa panaginip. Alam kong hindi makahinga ang kaibigan ninyo. Ako lamang ang makapagliligtas sa kanya. Ano ang kapalit? Isang patak mula sa dugo mo. Ngumiti ang dalaga at tumalas ang 2 ngipin sa gilid ng kanyang bibig. Umalis ka. Magkikita rin tayo sa dapit hapon. Marami roong may sakit. Marami ring uhaw. Humaba ang anino ng dalaga kahit wala siyang refleksyon. Gumapang iyon sa ilalim ng pinto at hinawakan ang sugatang bukong-bukong ni Kulas. Itinarak ni Elias ang gulok sa anino. Isang maitim na likido ang tumalsik mula sa sahig at napaatras ang babae sa labas. Mas matamis pala ang dugo ng tagapagmana kaysa sa kwento. Tumalon siya sa bubong at naglaho sa pagitan ng mga sanga. Muling ibinaling ni Elias ang pansin kay Kulas. Nakadilat pa rin ang kaibigan niya, ngunit nagsisimula ng mamutla ang mukha. Sabihin mo kung ano ang gagawin. Kailangan nating pumasok sa panaginip niya. Paano? Gamit ang kampanang buto. Ngunit kapag mali ang ginawa natin, 3 tayong hindi na magigising. Inilabas ni Amihan ang unang susi mula sa kahong-kahoy. Itinali niya ang isang dulo ng pulang sinulid sa daliri ni Kulas at ang 2 pang dulo sa mga daliri nila ni Elias. Kapag narinig mong tinatawag ka ng taong patay na, huwag kang sasagot. Paano kung ang ina ko? Lalo kang huwag sasagot. Iwinasiwas niya ang kampana. Sa unang kalansing ay dumilim ang kubo. Sa ikalawa ay nawala ang dingding, bubong, at sahig. Sa ikatlo ay nahulog sina Elias at Amihan sa panaginip ni Kulas. Bumagsak sila sa gitna ng isang mahabang hapag na punang litson, prutas, at matatamis na pagkain. Sa dulo ng mesa ay nakaupo si Kulas at mabilis na kumakain. Mabuti at dumating kayo. Akala ko maubusan ako ng kasama. Nanaginip ka.
Kung panaginip ito, huwag niyo akong gisingin. Iyan mismo ang gusto ng Batibat. Kinuha ni Amihan ang manok sa kamay ni Kulas at binali yon. Sa loob ng malutong na balat ay walang laman kundi maitim na buhok. Bigla akong nawalan ng gana. Isa-isang nabulok ang mga pagkain. Ang mga prutas ay naging mga mata, ang kanin ay naging maliliit na ngipin, at ang alak ay naging dugo. Mula sa ilalim ng hapag ay umalingaw-ngaw ang mabigat na paghinga ng Batibat. Hindi kayo marunong magpasalamat. Umangat ang mesa at lumitaw ang dambuhalang matanda sa ilalim. Hinampas nito ang sahig at nagkahiwa-hiwalay ang tatlong manlalakbay. Napunta si Kulas sa isang baryong walang tao. Nasa gitna siya ng kalsada habang naglalakad palayo sina Elias at Amihan. Hoy! Hintayin niyo ako. Wala ka namang naitutulong. Lagi ka lamang nasusugatan at inililigtas. Mas ligtas kami kapag wala ka. Tumakbo si Kulas, ngunit sa bawat hakbang niya ay lalong lumalayo ang dalawa. Nagsara ang mga bahay at naglaho ang araw. Alam mong pabigat ka. Matulog ka na at hindi mo na kailangang marinig ang katotohanan. Samantala, napunta si Amihan sa binahang sementeryo ng Sitio Lontian. Nakaluhod sa kanyang harapan si Apo Binay, buhay at walang sugat. Bakit mo ako pinatay, Amihan? Hindi ikaw ang guro ko. Ikaw ang dumurog sa butil. Ikaw ang tumapos sa hininga ko. Gumapang ang putik sa mga binti ni Amihan at pinigil siyang makaalis. Iniwan mo ako noong kailangan kita. Pumikit si Amihan habang nanginginig ang mga kamay. Hindi kita iniwan. Tinupad ko ang huli mong kahilingan. Nagliwanag ang pulang sinulid sa kanyang daliri. Masakit pa rin, ngunit hindi ko ikakahiya ang pagmamahal ko sa iyo. Nabasag ang anyo ni Apo Binay na parang salamin. Nawala ang sementeryo at nakalaya si Amihan sa kanyang bangungot. Si Elias naman ay napunta sa bahay na kinalakhan niya. Nasa hapag ang bangkay ng amang si Ramon. Nakatayo sa tabi nito ang inang si Rosa. Hindi ako dinukot, Elias. Iniwan kita dahil ayaw kong maging ina mo. Hindi ikaw si ina. Iyan ang sinasabi mo dahil natatakot kang totoo ang sinabi ni Lakan. Bumangon si Ramon at ipinakita ang sugat na hugis buwang nilalamon ng ahas. 10 taon kang naghanap, ngunit bawat baryong inililigtas mo ay inilalapit lamang si Lakan sa huling pinto. Ikaw ang pumapatay sa iyong ina. Napatigil si Elias. Sa kanyang kamay ay lumitaw ang 7 susi, lahat nababalutan ng dugo. Ina mo o ang buong daigdig. Alam mong darating ang araw na kailangan mong pumili. Piliin mo ako, anak. Hayaan mong mamatay ang iba. Lumapit ang huwad na Rosa at iniabot ang kamay. Muntik na siyang hawakan ni Elias. Ngunit naalala niya ang sinabi ni Apo Binay, huwag siyang hayaang mag-isa sa gabing kailangan niyang pumili. Hindi ko alam kung kaya kong iligtas ang lahat. Nagbago ang ngiti ng huwad na Rosa. Natatakot akong hindi na ako makilala ng ina ko kapag nakita ko siya. Nagbitak ang bahay. Ngunit hindi ko hahayaang takot ang pumili para sa akin. Sumabog sa liwanag ang bato ng liwayway at naglaho ang 2 huwad na magulang. Bumalik si Elias sa mahabang hapag. Naroon na si Amihan, ngunit wala pa rin si Kulas. Nasa pinakamalalim siyang bahagi ng panaginip. Sinundan nila ang pulang sinulid patungo sa baryong walang tao. Natagpuan nila si Kulas na nakaluhod sa gitna ng daan. Nakapulupot sa katawan niya ang buhok ng Batibat. Lumayo kayo. Gusto niyang manatili. Tama siya. Hindi na ninyo kailangang mag-alala sa akin. Hindi ka namin isinama dahil kailangan namin ng pinakamalakas. Alam ko. Dahil wala kayong ibang nakita. Isinama ka niya dahil ikaw ang taong bumalik kahit may pagkakataon kang tumakas. At dahil kapag napakadilim na, ikaw pa rin ang nakakahanap ng dahilan para tumawa.
Iyan ba ang paraan ninyo ng pagsasabing mahalaga ako? Huwag kang masanay. Ngumiti si Kulas at hinawakan ang pulang sinulid. Natatakot akong maging pabigat. Pero mas natatakot akong wala roon kapag kailangan nyo ako. Naputol ang buhok na nakapulupot sa kanyang katawan. Umungal ang batibat at lumaki hanggang matakpan nito ang buong langit. Walang aalis sa panaginip ko. Bumagsak ang isang dambuhalang palad sa kanilang tatlo. Pinagsama nina Elias at Amihan ang liwanag ng bato at kampanang buto. Nabutas ang palad, ngunit agad nagsara ang sugat na yari sa anino. Hindi natin siya mapapatay dito. Ang katawan niya ay nasa labas. Kung gising ako, sino ang puputol sa katawan? Hinawakan ni Kulas ang sinulid at ipinikit muli ang mga mata. Kayo ang humawak sa kanya. Ako ang gigising. Hinila niya ang sinulid hanggang mapunit ang balat sa kanyang daliri. Nabuksan ang isang maliit na pinto sa kalangitan. Tumalon si Kulas papasok at nawala sa panaginip. Sa tunay na kubo ay biglang napabalik ang kanyang hininga. Nasa dibdib pa rin niya ang batibat, ngunit naging katawan na lamang itong yari sa maitim na usok. Nakakabit ang usok sa makapal na ugat na pumapasok sa ilalim ng kubo. Hindi pa niya maigalaw ang mga binti, kaya gumapang siya patungo sa nakasandal na sibat. Kinagat ng batibat ang balikat niya at ibinagsak ang ulo sa sahig. Bumalik ka sa tulog. Pasensya na. May mga kaibigan daw akong hindi marunong mabuhay nang wala ako. Inabot niya ang sibat at ibinaon iyon sa ugat. Tumagas ang malapot na dagta na amoy bulok na bulaklak. Sa loob ng panaginip ay nabiyak ang katawan ng batibat mula tiyan hanggang dibdib. Itinarak ni Elias ang gulok sa bitak habang pinalakas ni Amihan ang kampana. Gumuho ang higanting anino at naging libo-libong gamo-gamo. Nagising silang tatlo sa kubo habang humahabol ng hininga. Wala na ang matandang nakaupo sa dibdib ni Kulas. Ngunit patuloy ang ugat sa ilalim ng sahig patungo sa isang matandang balete sa likod ng kubo. Sa paligid ng puno ay nakahiga ang 12 taga-sityo punong luma. 3 araw na silang hindi nagigising, ngunit sabay-sabay silang huminga nang putulin ni Kulas ang huling ugat. Sa loob ng puno ay natagpuan nila ang tuyong katawan ng batibat na nakabalot sa mga ugat. Binuhusan iyon ni Amihan ng langis at sinunog bago muling makapasok sa ibang panaginip. Bakit parang mas pagod pa ako kaysa noong natulog? Dahil 3 beses kang kumain sa panaginip. Hindi pala nakakabusog. Buhok ang kinain mo. Sabi ko na nga bang kulang sa asin. Kinaumagahan ay nagising ang mga taga-sityo. Isa sa kanila ang mga ngaso na si Dario, ama ng batang si Sinta. 3 gabi kaming tinutugis ng matanda sa panaginip. Hindi kami makalabas kahit gising ang isip namin. Bakit kayo natulog sa paligid ng balete? Isang manggagamot ang nagbigay sa amin ng inumin para sa lagnat. Pagkatapos noon, sabay-sabay kaming inantok. Magandang dalaga ba ang manggagamot? Si Lira. Siya rin ang gumagamot sa anak ko sa baryo dapit hapon. Nagkatinginan sina Elias at Amihan. Gusto kong sabihin na nagkataon lang, pero wala pa tayong nakitang nagkataon lang. Nagpasya si Dario na ihatid sila sa pangunahing baryo. Pagsapit ng hapon ay nakita nila ang baryo dapit hapon sa paanan ng kulay pulang bundok. Kakaunti ang naglalakad sa lansangan. Halos lahat ng taga roon ay maputla, mabagal kumilos, at may maitim na bilog sa ilalim ng mga mata. Sa gitna ng plaza ay may mahabang pila patungo sa bagong bahay gamutan. Sa pintuan ay nakatayo si Lira, ang babaeng walang refleksyon. Maligayang pagdating. Mabuti at nakaligtas kayo sa gabi. Mas bata ang itsura niya kaysa noong makita nila sa kubo. Ang dating maputlang labi ay mapula na, at ang kulubot sa gilid ng mga mata ay tuluyang nawala. Doktora Lira, kumusta ang anak ko? Mahina pa si Sinta. Kailangan niya ng isa pang gamutan mamayang gabi. Ilang patak na naman ang kukunin mo?
Hindi ko naunawaan. Wala kang refleksyon. Napatingin ang mga taga-baryo sa salaming nakasabit sa bahay gamutan. Mabilis na tinakpan ni Lira iyon ng puting tela. Pagod at sugatan ang mga estrangherong ito. Ang lagnat ay maaaring magdulot ng kung ano-anong nakikita. Iniligtas ni Lira ang marami sa amin. Bago siya dumating, namamatay ang mga bata sa kakaibang lagnat. At mula nang dumating siya, gumaling ba sila? Walang sumagot. Tumingin si Elias sa mga pasyenteng lumalabas sa bahay gamutan. May dalawang maliliit na butas sa likod ng kanilang mga tainga. Hindi niya sila ginagamot. Pinananatili niya lamang silang buhay upang paulit-ulit na makainom. Nagalit ang ilang taga-baryo at pinalibutan sila. Hindi kayo maaaring magbintang ng walang katibayan. Hayaan ninyo sila. Takot lamang sila sa hindi nila naunawaan. Lumapit si Lira kay Elias. Kapag handa ka nang magbigay ng isang patak, bukas ang pinto ko. Kapag bumalik ako, bulok ang dala ko. Mas gusto ko kapag lumalaban ang pagkain. Dinala ni Dario ang tatlo sa kanyang bahay. Sa banig ay nakahiga ang 8 taong gulang na si Sinta. Maputla ang bata at halos hindi maitaas ang mga kamay. Tatay, dumating na ba si Doktora Lira? Mamaya, anak. Maaari ko bang makita ang sugat mo? Ipinakita ni Sinta ang 2 butas sa likod ng tainga. Naglagay si Amihan ng dahon sa sugat. Agad itong nangitim at nalanta. May hiblang nakatali sa dugo niya. Kahit wala rito ang mandurugo, patuloy siyang hinihigo. Mapuputol mo ba? Kung matatagpuan natin ang sisidlan ng lahat ng dugong ninakaw niya. Nasa bahay gamutan. Pagsapit ng gabi ay naghiwalay sila. Nanatili si Amihan kay Sinta upang pigilan ang hibla. Sina Elias at Kulas naman ay palihim na pumasok sa likod ng bahay gamutan. Sa loob ay may 12 ng bote na may pangalan ng bawat pasyente. Ang ilan ay may pulang likido. Ang iba ay halos wala ng laman. Kapag walang laman ang bote, ibig bang sabihin? Patay na ang may-ari. Sa pinakadulong silid ay may malaking sisidlang salamin na punang dugo. Mula rito ay nakakalat ang maninipis na pulang hibla patungo sa bawat bahay sa baryo. Sa ilalim ng sisidlan ay may mga lumang larawan ni Lira. Sa larawang kuha 50 taon na ang nakalipas, siya ay isang matandang babaeng kulubot at kalbo. Ilang taon na siya? Sapat para hindi na tayo maging magalang. Hinugot ni Elias ang gulok upang basagin ang sisidlan. Biglang lumiwanag ang pulang likido at lumitaw sa salamin ang mukha ni Lira. Kapag binasag mo iyan, sabay-sabay silang mamamatay. Nagsara ang pinto at umakyat mula sa sahig ang mga pulang hibla. Pumulupot ang mga yon sa mga kamay at leg ni na Elias at Kulas. Itinaga ni Elias ang hibla sa kanyang braso, ngunit nagsimulang manghina ang isang pasyente sa kalapit na bahay. Nakakabit sa mga taga-roon ang bawat hibla. Bumukas ang dingding at pumasok si Lira kasama si Dario. May hawak na palaso ang mga ngaso at nakatutok iyon sa dibdib ni Elias. Ibaba ninyo ang sandata. Dinala mo kami rito para hulihin. Nangako siyang pagagalingin si Sinta kapalit ng bato ng liwayway. Hindi niya pagagalingin ang anak mo. Hindi ko maaaring isugal ang buhay niya sa sinasabi mo. Inilagay ni Elias ang gulok sa sahig. Lumapit si Dario at kinuha ang bato ng liwayway sa kanyang leg. Pagkahawak niya rito ay agad itong inagaw ni Lira. Sa wakas, tuparin mo ang pangako mo. Siyempre, hindi na makararamdam ng sakit ang anak mo. Sa salaming sisidlan ay lumitaw si Sinta. Nakahandusay ang bata habang unti-unting umaalis ang pulang kulay sa kanyang mga labi. Ano ang ginagawa mo? Kinukuha ko ang huling patak. Pagkatapos nito, wala na siyang mararamdamang sakit. Sinugod ni Dario ang mandurugo.
Hinampas siya ni Lira at tumama ang likod niya sa sisidlang salamin. Bumaon ang bubog sa kanyang balikat, ngunit hindi nabasag ang malaking sisidlan. Humaba ang mga kuko ni Lira at nagkaroon ng maiitim na ugat ang magandang mukha. Ang mga desperadong magulang ang pinakamadaling utusan. Ikinadena niya si Elias sa upuang bakal. Itinali naman ng mga pulang hibla si Kulas sa kisam. Bakit ako nakabitin? Maingay ka. Hindi ba mas mahirap akong patahimikin kapag nakabaliktad? Ibinaon ni Lira ang kuko sa sugat sa balikat ni Elias. Muling bumuka ang tahi at dumaloy ang dugo sa kanyang braso. Dumampi ang dila ng mandurugo sa dugo. Biglang lumiwanag ang balat niya at lalo siyang bumata. Dugo ng unang liwanag. Ito ang kailangan ko upang maputol ang sumpang tumatanda sa amin. Kahit gaano karami ang inumin mo, mabubulok ka pa rin sa loob. Kinagat ni Lira ang leg niya. Naramdaman ni Elias na hinihila hindi lamang ang dugo kundi pati lakas at alaala mula sa kanyang katawan. Nakita niya ang mukha ni Rosa, ngunit unti-unting nabubura ang mga mata nito sa kanyang isip. Tumigil ka! Sinipa niya ang upuan at ibinangga ang ulo ni Lira sa bakal na mesa. Naputol ang kagat, ngunit bumagsak siya dahil sa panghihina. Sa bahay ni Dario ay patuloy na pinipigil ni Amihan ang hiblang nakabaon kay Sinta. Biglang lumitaw sa ibabaw ng bata ang mukha ni Apo Binay na yari sa usok. Huwag mong hilahin ang hibla. Pabalikin mo ang daloy. Paano? Hindi lahat ng tanikala ay pinuputol. Ang ilan ay ginagawang daan pabalik. Nawala ang anyo ng guro. Ibinaliktad ni Amihan ang simbolong iginuhit niya sa dibdib ni Sinta. Umikot ang pulang hibla at nagsimulang bumalik ang kaunting dugo mula sa bahay gamutan. Napasigaw si Lira habang namumulubot ang isang bahagi ng kanyang mukha. Babaylan! Lumipad siya palabas ng bintana upang hanapin si Amihan. Bago umalis, inihagis niya ang walang malay na si Dario sa silid at sinindihan ang mga kortina. Mabilis na kumalat ang apoy sa sahig na nababad sa langis. Elias, magandang panahon ito para gumawa ka ng liwanag. Kinuha niya ang bato. Kung gayon, magandang panahon ito para gumawa ako ng himala. Umindayog si Kulas habang nakabitin at inabot ng mga paa ang nakasabit na lagari. Nahulog ang lagari sa tabi ni Elias. Ginamit ng binata ang talim upang putulin ang lubid sa mga pulso. Nakalaya siya at pinutol ang hiblang may hawak kay Kulas. Bumagsak ang kaibigan niya sa ibabaw ni Dario. Mabuti at may sumalo. Buhatin mo siya. Lalabas tayo. Siya ang nagtaksil sa atin. Ama pa rin siya ni Sinta. Binuhat nila si Dario habang bumabagsak ang nagliliyab na kisem. Sa labas ay nagkakagulo ang mga taga-baryo. Nasa ibabaw ng lumang kampanaryo si Lira at hawak sa leg si Amihan. Nasa kabilang kamay niya ang bato ng liwayway. Isa pang hakbang at ibabagsak ko siya. Hindi mo kailangan si Amihan. Ako ang gusto mo. Huwag kang makinig. Inihagis ni Lira ang dalaga mula sa kampanaryo. Tumakbo si Elias at sinalo si Amihan bago ito tumama sa lupa. Pareho silang gumulong sa bato. Bumuka ang sugat sa tagiliran ni Amihan at halos mawalan ng malay si Elias sa sakit ng balikat. Bumaba si Lira na parang gagamba sa pader. Mula sa likod niya ay bumuka ang dalawang pakpak na yari sa manipis na balat. Walang liwanag ang makapagliligtas sa inyo ngayon. Sumugod siya kay Elias at pinunit ng kuko ang kanyang dibdib. Itinaas ni Kulas ang sibat, ngunit iniwas iyon ng mandurugo at sinipa siya sa plaza. Tumama ang ulo ni Kulas sa balon at sandaling nawalan ng ulirat. Pinalibutan ng mga taga-baryo si Lira, ngunit biglang humigpit ang mga hiblang nakakabit sa kanilang dugo. Isa-isa silang napaluhod at nanghina. Ako ang tibok ng baryong ito. Kapag pinatay ninyo ako, mamamatay silang lahat.
Hindi siya nagsisinungaling. Nasa kanya ang kalahati ng dugo nila. Gumapang si Dario palabas ng nagliliyab na bahay gamutan. Elias, patawad. Itinaas ni Lyra ang kamay at bumuo ng pulang sibat mula sa pinagsama-samang hibla. Inihagis niya yon kay Dario. May pagkakataon si Elias na sunggaban ang bato ng liwayway mula sa kamay ng mandurugo. Sa halip, tumalon siya sa harap ng lalaking nagtaksil sa kanila. Tumagos ang pulang sibat sa dati niyang sugat sa balikat. Bumaon iyon hanggang likod at ibinagsak siya sa lupa. Bakit mo ako iniligtas? Dahil hindi dapat mawalan ng ama si Sinta dahil sa isang pagkakamali mo. Tumawa si Lyra at lumapit upang tapusin siya. Iyan ang kahinaan ng mga bayani. Inililigtas ninyo kahit ang hindi karapat-dapat. Umabot ang kamay ni Dario sa bato ng liwayway na nahulog sa putik. Inilagay niya iyon sa palad ni Elias. Hindi ko karapat-dapat ang awa mo. Pero tutulungan kitang mabawi ang dugo nila. Pumikit si Elias at naramdaman ang tibok ng bawat taong nakakabit sa mga pulang hibla. Naroon ang takot ni Sinta, ang galit ni Kapitana Marta, ang pagod ni Amihan, at ang mahinang hininga ni Kulas. Sa gitna ng lahat ay naramdaman niya ang tibok ng sariling puso. Hindi ito humihingi ng paghihiganti. Hinihiling nitong ibalik ang ninakaw. Ikalawang sinag, ibalik mo ang hindi kusang ibinigay. Isang bilog na gintong liwanag ang sumabog mula sa bato ng liwayway. Dumaan iyon sa bawat pulang hibla at binaligtad ang agos. Ang dugong inipon ni Lyra sa loob ng maraming taon ay bumalik sa mga biktima. Namula ang mga labi ng mga bata, tumibay ang mga tuhod ng matatanda, at muling nakahinga ng malalim ang buong baryo. Samantala, mabilis na tumanda si Lyra. Nangalagas ang buhok, lumubog ang mga mata, at kumulubot ang balat sa kanyang mukha. Akin ang dugong iyon. Hiniram mo lamang sa mga taong hindi pumayat. Sinugod siya ng matandang mandurugo. Sinalubong ni Elias ng gulok ang unang kuko at pinutol ang 3 daliri. Kumagat si Lyra sa kanyang braso, ngunit hinampas ni Amihan ng kampanang buto ang likod nito. Sumingaw mula sa bibig ng mandurugo ang mga tinig ng mga biktimang namatay. Tinusok ni Kulas ng sibat ang isang pakpak at ipinako iyon sa lupa. Hindi masarap ang dugo ko, pero libre ang sibat. Pumiglas si Lyra at napunit ang pakpak mula sa balikat. Hinablot niya si Kulas sa liig at itinaas. Tinaga ni Elias ang pulsuhan niya, ngunit bumalot sa mga paa nila ang natitirang pulang hibla. Muling pinakawalan ni Elias ang ikalawang sinag. Sa halip na putulin ang hibla, pinabalik niya rito ang lahat ng sakit na ipinaramdam ng mandurugo sa kanyang mga biktima. Napasigaw si Lyra at binitiwan si Kulas. Sa kanyang balat ay lumitaw ang bawat kagat, sugat, at pasa na iniwan niya sa mga taga-baryo. Ngayon mo mararamdaman ang lahat ng kinuha mo. Bumagsak ang mandurugo sa tabi ng balon. Sinubukan niyang tumakas sa pamamagitan ng natitirang pakpak. Hinila ni Dario ang lubid ng balon at pumulupot iyon sa bukong-bukong niya. Sinamantala ni Elias ang pagkakataon at itinarak ang gulok sa itim na ugat sa gitna ng dibdib ng nilalang. Bumuka ang sugat at lumabas ang isang pusong halos bato na sa katandaan. Pinalibutan iyon ng gintong liwanag hanggang maging abo. Kasabay ng pagkawasak ng puso ay naputol ang lahat ng pulang hibla. Bumagsak si Lyra sa lupa at naging tuyong balat na lamang sa loob ng punit na damit. Namatay ang apoy sa bahay gamutan. Nabasag ang malaking sisidlan at umagos sa lupa ang natitirang maitim na dugo. Sa bahay ni Dario ay biglang dumilat si Sinta. Tatay, Pinilit ni Dario na tumayo kahit may bubog pa sa balikat. Narito ako, anak. Kinaumagahan ay nagtipon ang buong baryo dapit hapon. Humingi ng tawad si Dario sa harap ng lahat at inamin ang kanyang pagtataksil. Hinayaan kong gamitin ng takot ang pagmamahal ko sa anak. Handa akong tanggapin ang kaparusahan. pananagutan mo ang ginawa mo.
Ngunit tutulungan mo ring maibalik ang buhay ng baryong ipinagpalit mo. Tinulungan ni Amihan ang mga pasyente habang ginamit ni Elias ang ikalawang sinag upang ibalik ang natitirang lakas nila. Hindi nito kayang burahin ang lahat ng sugat, ngunit kaya nitong ibalik ang enerhiya o dugong sa pilitang ninakaw. Maaari mo bang ibalik ang tangkad na ninakaw sa akin? Walang ninakaw. Iyan na talaga ang iyo. 2 laban sa 1 na naman. Sa mga gamit ni Lyra ay natagpuan nila ang isang liham mula kay Lakan Sidla. Patikimin mo siya ng pagkawala. Ang ikalawang sinag ay gigising lamang kapag pinili niyang ibalik ang buhay sa isang nagtaksil sa kanya. Alam niyang pagtataksilan tayo ni Dario. O siya ang nagtulak kay Lyra upang ialok ang kasunduang iyon. Ibig sabihin, kahit pagkatalo ng mga kampo niya ay bahagi ng plano. Ginagamit niya ang mga laban upang gisingin ang mga sinag. Sa likod ng liham ay may guhit ng 2 babaeng magkamukha. Ang isa ay may pakpak ngunit buo ang katawan. Ang isa na may nakalilipad na kalahating katawan habang naiiwan sa lupa ang mga binti. Magtatangal at manananggal. Magkasama ba sila? Magkapatid. At ayon sa simbolo, pareho silang maihawak sa kalahati ng susunod na piraso ng mapa. Nagpasya silang magtungo sa baryo hangin-hangin bago maunahan ni Lakan. Binigyan sila ni Kapitana Marta ng bagong pagkain, benda, at 2 kabayo. Sa wakas, hindi na tayo maglalakad. Lumapit si Kulas sa kulay abong kabayo. Agad siyang sinipa nito sa putikan. Mukhang maglalakad ka pa rin. Hindi niya lang ako nakilala. Nakilala ka niya. Kaya ka sinipa. Pagsapit ng gabi ay narating nila ang daang napapalibutan ng matataas na kawayan. Sa gitna ng daan ay nakatayo ang ibabang bahagi ng katawan ng isang babae. Walang ulo o katawan mula baywang pataas, ngunit patuloy na humahakbang ang 2 paa. Elias, gusto kong bumalik sa kabayo. Mula sa ulap ay bumaba ang kalahating katawan ng isang magandang babae. May malalaking pakpak ito, matutulis na kuko, at mahahabang lamang loob na kumikilos sa hangin. Natagpuan ko na rin ang nawawala kong kapatid. Sa kabilang dulo ng daan ay lumitaw ang isang babaeng buo ang katawan, ngunit may pakpak na parang paniki. Hindi mo ako kapatid. Sabay silang humarap kina Elias. Siya ang nagnakaw sa kalahati ko. Siya ang pumatay sa aming pamilya. Biglang nagsalita ang mapa ng mga ugat mula sa supot ni Elias. Isa lamang sa kanila ang nagsasabi ng totoo. Mga kaibigan, dito nagtatapos ang 5 kabanata ng Ang Lakbay ni Elias, tagapagmana ng liwanag. Sa bangungot ng Batibat, natutuhan nating lalong lumalakas ang takot kapag ikinukulong natin ito sa katahimikan. Ang pag-amin na tayo ay nasasaktan, nagdududa, o natatakot ay hindi kahinaan, maaari itong maging unang hakbang upang makagising. Sa pagtataksil ni Dario, nakita nating ang pagmamahal na pinaghaharian ng takot ay madaling gamitin ng mapagsamantala. May pananagutan ang taong nagkamali, ngunit hindi nangangahulugang wala na siyang pagkakataong ituwid ang kanyang ginawa. At sa paggising ng ikalawang sinag, pinatunayan ni Elias na ang tunay na lakas ay hindi lamang ang kakayahang gumanti. Minsan, ito ang pagpiling magligtas kahit ang nasa harapan mo ay ang taong nagpahamak sa iyo. Sa susunod na kabanata, haharapin nina Elias, Kulas, at Amihan ang magtatangal at manananggal, 2 magkapatid na kapwa nagsasabing ang isa ang tunay na halimaw. Sino ang nagsisinungaling, at alin sa kanila ang may hawak sa piraso ng mapa patungo sa susunod na susi? Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa mga kwentong aswang, at pindutin ang notification bell para hindi mahuli sa susunod nating kwentong kababalaghan. I-share din ito sa kaibigan niyong mahilig matulog at mabilis magtiwala sa magandang estrangherong nag-aalok ng libreng gamot. Hanggang sa muli mga kaibigan. Matulog ng mahimbing, ngunit kapag nagising kayong hindi makagalaw at may nakaupo sa inyong dibdib, huwag ninyong ipikit muli ang mga mata. Baka sa panaginip ninyo naghihintay ang batibat, habang sa tabi ng higaan ay umiinom na ang mandurugo.